Ngayon po sa binasa nating ebanghelyo, ito ay tungkol kay Lazaro. No, magkakapatid yan, si Lazaro, si Maria at si Marta. No? Tapos si Lazaro ay namatay. No? Kumbaga yung tatlong magkakapatid, mga best friends ni Jesus. No? Tapos si Lazaro ay namatay. Bakit kaya hinayaan ni Jesus pa, hindi na lang niya pinuntahan? Sabi niya, para mahayag ang kapangyarihan ng Diyos. No? Kasi makikita natin dito, bubuhayin niya si Lazaro. No? Bubuhayin niya. Pero, ito nga aking nais bahagi sa inyo, no, na tinuro to sa amin nung seminarista pa kami, no, ni Cardinal Tagle. Sabi niya, yung kamatayan daw ni Lazaro ay simbolismo ng sarili nating mga kamatayan. No? Nasa na daw si Lazaro nung panahong ito? Nasa loob na ng libingan. No? Nasa loob na ng libingan. At ano ba ang simbolismo din daw sa ating buhay ng libingan o ng pagkamatay? Sabi ni Cardinal, ang simbolo din ng kamatayan o ng libingan ay ang ating mga kasalanan. O baka pwede nating sabihin, yung ating mga paboritong kasalanan. No? Yun daw yung libingan natin. No? Yun ang libingan natin. At anong gusto ng Panginoon? No? Tayo ay makawala dito sa libingang ito. Ano? Makawala tayo. Kasi nga, libingan siya. Libingan siya. Ang problema, dahil nasanay ka ng ginagawa yan, no? Di ba meron tayong salitang at home? No? At home. At home na ako eh. Halimbawa, nung bago pa lang ako dito sa St. Peter, nangangapa pa ako. Di ba? Parang, kumusta ba yung mga tao dito? Kumusta ba itong lugar na to? Pero after 5 years, ano na si Father? At home na ako dito. Kaso after 2 years, lilipat na naman kami. Di ba? Makikiramdam ka na naman. Tapos after some time, pag tumatagal ka na, nagiging at home ka na uli. So ngayon, o kalimbawa kayong lahat na nandito, at home na kayo na magsimba sa St. Peter. Di ba? At home na kayo dito. Minsan ganun din daw tayo sa ating mga kasalanan. Yung dapat na libingan, naging iyon ang tahanan. Naging at home ka na eh. Nung una, medyo kinakabahan ka pa. Halimbawa, nung unang nang babae ka, kunwari, ganon. Nung una, kinakabahan ka pa. Kasi mali ito eh. Mali, hindi tama ito eh. Pero dahil tinuloy mo pa rin, kahit alam mong mali, ano nangyari? Dumating yung panahon, naging at home ka na. No? Naging normal lang sa'yo yung pambababae. Naging at home ka na. No? Pero ano talaga yan? Dahil yan ay kasalanan, ano yan? Tahanan ba yan? Hindi. Yan ay libingan. Dahil nananatili kang patay sa kasalanan mo. No? Kaso naging at home ka na. O yung mga bisyo natin, di ba? Nung lahat, kunwari, yung pag-inom ng alak, di ba? Ako, nung ano pa ho ako, sasabihin ko sana nung binata pa pala. Nung hindi pa ho ako nagpapare, may mga barkada ako, painom-inom, no? Nung nagsimula kami, nung mga barkada ko, yung isang bira, haluan namin ng isang litrong coke. Ganon. Simula pa lang eh, di ba? Hanggang sa nung tumagal, wala. Sisiw na yung mga yun, no? Ganyan, pero, umabot sa punto na ako mismo nagdesisyon. Sabi ko, walang buting maidudulot to sa akin. Diba? At sumunod naman yung mga kaibigan ko. Pero nung simula, diba, parang hindi ka sanay, konting inom lang, nahihilo ka na, diba? At sa tagal ko hindi umiinom, ngayon isang beer lang, hilo na uli ako. Dati, kaya ko na kahit ganong kadami. Dahil ang tagal ko lang hindi umiinom. Hindi na uli ako at home. Nagets nyo? Ha? Nagets nyo? Pero yung mga manginginom, di ba? Wala na. At home na sila. Isang case, wala yan.
Paninigarilyo, ganun din. Di ba? Alam mong masama yan, pero naging at home ka na. Nagawing pugon yung baga mo. No? Oh, yung hindi mo dapat ginagawa, dahil ginagawa mo parati, nagiging at home ka na. Nagiging tahanan mo na. Hindi dapat. Di ba? Hindi dapat. Kasi libingan yun eh. Patay ka ba? Hindi naman, di ba? Buhay ka. So dapat wala ka sa loob ng libingan. Kaya anong nangyari sa ating ebanghelyo? Ano ang sabi ng si Lazaro na gusto niyang palabasin doon sa libingan? Anong sinabi niya? Tanggalin niyo ang bato. Tanggalin niyo ang bato. Ano yung bato? Ito yung mga bagay o tao sa buhay mo na hanggat hindi mo tinatanggal, patuloy kang mabubuhay sa kasalanan. Hanggat andyan yung, ano kasalanan mo? Pag nalalasing ho ako, nasisigawan ko yung asawa ko, namumura ko yung mga anak ko. So ano yung bato mo? Yung alak. Father, tuwing kasama ko yung asawa ko, nagkakasala ako, napakasama ho ng ugali. Nagiging masama na rin ho ugali ko. Tatanungin mo ako, ano dapat mong gawin? Talaga? Hindi ba dapat alam mo na? Tuwing kasama mo, ano nangyayari? Nagkakasala ka. So dapat, hindi mo na siya kasama. Dapat pa ba i-memorize yan? Ano ba? Ngayon, titigil tayo ng mga 3 seconds. Lahat tayo may mga paboritong kasalanan. Ano ang sayo? Ano ang batong pinatatanggal sayo ng Panginoon? Lalo't Lenten season. Kwaresma. Gusto niya, ikaw ay makalabas na kung ano man niyang kinasasadlakan mong libingan. Ano ho sa tingin ninyo ang sa inyo? Ano yung dapat na batong alisin? Sige, 3 seconds. Pikit kayo. Huwag niyong idiretso ng tulog. Ano kaya ang sa inyo? Palagay niyo. Ano yung batong yan na dapat tanggalin para makalabas ka na? Pangalawa, eto na nga. Nung natanggal na yung bato, anong sabi ni Jesus kay Lazaro? Lazaro, lumabas ka. Pumasok ba si Jesus? Hindi. Nasa labas siya, tinawag niya. Ibig sabihin, hindi niya kinaladkad palabas si Lazaro. Ikaw din, kapatid. Hindi kanya kakaladka rin palabas sa kasalanang ginagawa mo. Tatawagin ka niya, ikaw ang magdidesisyon kung gusto mong lumabas. Nagets nyo yung punto? Ha? Nobody will decide that for you. Ikaw ang magdidesisyon. Ikaw ang magde-decide. Diba? So tinatawag ka. Ang tanong, lalabas ka ba? Yung iba, takot lumabas. Bakit? Kasi at home na. Nasanay na ako, Father, ng paninigarilyo eh. Actually, Father, yung humahawak sa baga ko, yung usok na lang eh. Pag tinanggal ko yung usok, bibigay na yung baga ko eh. Kaya ayaw nang bumitaw. Nasanay na sa maling relasyon. No? Kailangan niyang makinig na tinatawag na siya ng Panginoon para lumabas. Pero wag daw tayong matakot, sabi ni Cardinal Tagle. Bakit? Pag lumabas, nung lumabas si Lazaro, sinong nasa labas? Si Jesus. Inaantay ka niya. No? Inaantay ka niya. Pangatlo, sabi dito, kalagan ninyo siya. Siyempre, nakatali yung kamay niya eh. Nakatali yung paa niya. So, kalagan ninyo siya. Sino yung magkakalag? Yung komunidad. Di ba? So, ano ibig sabihin nun? Dapat, yung mga taong nakapalibot sa atin ay mga taong tinutulungan ka na hindi magkasala.
Sila yung nagtatanggal ng pagkabihag mo. Nagets nyo? Di ba? Hindi matatanggal nung sariling ni Lazaro eh. Kailangan iba yung magtanggal. So dapat, you should be in a community, ang kasama mong komunidad, yung mga taong nakapalibot sa'yo, ginagawa kang mabuting tao. Tanungin nyo ngayon ang sarili nyo, yung crowd ninyo, yung mga kasama ninyo, tuwing kasama nyo, nagiging mabuting tao ba kayo? Tingin nyo. What do you think? No? What do you think? Kaya nga, ako, no, pagka may mga pinagdadaanan sa buhay, sinong mga kasama ko? Yung mga kapwa ko, pare. Kasi kami-kami yung nagkakaunawaan kung ano yung pinagdadaanan namin at matutulungan namin yung isa't isa. Alam ko na pag yung kasama ko ay yung mga kaibigan kong pare, tutulungan nila ako makalabas sa kung ano yung pinagdadaanan ko. Kayo, pinipili nyo ba yung mga kasama ninyo na makatulong sa inyo upang makalabas sa libingan? O sila yung dabarkads mo, kaya nananatili ka sa loob ng libingan? Again, in the end, you will have to decide. Ikaw ang magdidesisyon yan. Hindi ang Diyos ang magdidesisyon yan. Sa buhay natin, tayo lang talaga yan. Di ba? Kaya nga nung minsan sinabi ko sa inyo, merong isang lalaki, dasal lang dasal. Sabi niya, Panginoon, bigyan niyo ho ako ng magandang buhay. Parang awa niyo na. Maraming ganyan ang dasal. Amen? Panginoon, bigyan niyo ho ako ng magandang buhay. Parang awa niyo na. Nung time na yun, hindi busy si Lord. Sumagot. Sabi niya, anak, binigyan kita ng buhay. Ikaw na ang magdidesisyon kung gusto mo yang maging maganda o hindi. Ako pa rin talaga. Di ba, binigay ko na nga sa iyo yung buhay? Ako pa rin magdidesisyon sa iyo kung maganda o hindi? No. Lord, give me a good life. I have given you life. It's up to you if you want to make it good or bad. You will have to decide for yourself. In the end, wala tayong pwedeng sisihin kung di ang sarili lang natin. Tandaan nyo yan. Pag mas naging mabuti kang tao, nagtagumpay ka, you only have yourself to congratulate. Tatandaan nyo yan. Pero in the end, pag ikaw ay failure sa buhay, pag ikaw ay hindi nagtagumpay sa buhay, sa anumang aspeto, maging sa buhay espiritual, wala ka ring ibang pwedeng sisihin kung hindi ang iyong sarili. Kasi nga, bawat isa sa atin, tinatawag ng Panginoon. Hindi ba? Hindi naman niya tinawag ng maramihan, Lazaro, lumabas ka. Lay, lumabas ka. Joyce, lumabas ka. Father Alan, lumabas ka. Hindi maramihan. Kasi in the end, mag-isa ka lang haharap sa Diyos. Kaya sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, mga kapatid, ngayong panahon ng Kwaresma, yun yung pagnilaya natin. At isang magandang paraan para tayo ay makalabas sa libingan na yan ay ang pangungumpisal. Simula bukas, Lunes hanggang Biyernes, every 30 minutes bago magmisa may kumpisal. Pero ilan lang sa atin yung kinukuha yung oportunidad na yun. Again, kwento ko sa inyo, yung last week sinasabi ko sa inyo na nagmisa ako sa isang kumpanya. Challenge ko sila. No, challenge ko na mangumpisal. No, pagkatapos ng misa, may 3 lumapit sa akin. Father, pwede ho ba kaming mangumpisal? Alam nyo, 2 sa kanila, more than 40 years nang hindi nangungumpisal. Father, 40 years mahigit na ho akong hindi nangungumpisal. Ano hong gagawin ko? Paano na ho bang mangumpisal? I'm sure marami sa inyo ganyan na rin. Nalimutan na kung kailan huling nangumpisal. Huwag kayong mag-alala. Pag pumunta kayo doon sa likod, sabihin nyo doon sa pare, no? Tuturuan niya kayo kung anong dapat niyong gawin. Pero napakagandang paghahanda yan ngayon panahon ng Kwaresma.
Yung pangungumpisal mo at pag-amin ng iyong kasalanan is the first step in removing the stone. Nagets nyo? Yun na yung unang step na gusto mong tanggalin yung bato na nakaharang para ikaw ay makalabas at sumunod sa tinig ng Panginoon at mas maging mabuting anak ng Diyos. Amen? Amen. Sige.